Hello everyone! Welcome to 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. And for this Monday, marami kaming magkakasama ngayon. Nakakwentuhan ninyo, lolos and lolas. Let us all welcome Dr. Jackie and Dr. Dom Portugal. Good afternoon po. Good afternoon. Sabay-sabay tayo uminom. Let us praise the Lord. So, pilit natin binubuo, no, itong buong buwan ng June in honor of Saint Anthony de Padua, ang ating serye, Finding the Lost. At ang gaganda, very interesting ang mga naging kwentuhan natin mula pa kay Doc Dom, gayon din kay Doc Jackie, at ngayon naman, pinagsama na natin ang natagpuan ni Saint Anthony o pinagtagpo. So, Doc Dom, nakakatuwa naman, nakilala na namin ang naging dahilan ng pagkakatagpo ni Saint Anthony sa iyong puso. At Doc Jackie, talaga namang, ano ba to, marriage made in heaven. So, ibabato na natin ang unang katanungan, age reveal muna tayo. Dito po sa ating programa, hindi gender reveal, age reveal, if it is okay with you both. So, una si Doc Jackie, ilan taon na po kayo? 65 years old. Wow, at si Doc Dom? 68 naman po. Wow, talaga naman, let us praise the Lord. Kasi in spite of the age, very active si Doc Dom, Doc Jackie, hindi lang sa private practice nila ng kanilang dentistry, ganun din naman ang kanilang paglilingkod sa Saint Anthony de Padua. At 120 years old, tandaan ninyo ang Saint Anthony de Padua. So, Doc Jackie and Doc Dom, kumusta ba ang pagiging dentista? Kasi mula nung nakaraang Monday, talagang alam na nila na dentista kayo, pero parang ang buhay ninyo ay hindi pang dentista, kundi pang katekista, no, because of Saint Anthony. So talagang active pa po kayo sa inyong profession. Opo, no, kasi bilang dentista, nung natapos ako ng marami kong gustong gawin, no, na gustong puntahan, sabi ko nga, kumita ng maraming pera, hindi pala doon. Nililid ako ng Diyos. Kasi nga, na-evangelize ako noong 1983, sabi ko nga, 1987, nung May 1987 po kami, May 2, 1987, to be exact, kami ikinasal. Wow! After a month, June, tinawagan kami ng katekista namin at sinabi, pwede na kayong mag-evangelize. After a month ng kasal namin. O sige, sabi naman, wala man kaming magagawa. Sinabi ng katekista namin. So sabi, o sige po. No? So we started 1987 as catechist ng St. Anthony of Padua sa Singalong, no? During the time of the Capuchins pa. So from that time on, 1987, until now, we are evangelizing. Wow, grabe naman. Evangelizing. So, nung nagpo-flourish kayo sa inyong profession, kasabayan talaga, no, yung pagiging katekista nyo, pagiging evangelizer ninyo. So, hindi ba kayo nahirapan i-balance yung buhay ninyo? Kasi you're starting off as dentist, as a professional life, pero at the same time, full-time trabaho din no, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Was it difficult for you, Doc Jackie, kasama na dyan yung married life at yung pagiging mother? Siyempre, hindi ho madali lahat, di ba? Pero naglaan talaga kami ng oras, ang panahon para sa aming profesyon at oras para sa Diyos. No? Meron din oras para sa pamilya. So, sabi namin, sa umaga naman, pwede tayong mag-dentista, we open our clinic in the morning from 9 up to 5. Hanggang 5 lang because we have to travel to St. Anthony, may mga meeting at saka evangelization, 7. So, pagdating ng 5, sarado na ang clinic, kahit may kumatok dyan na pasyente, kahit ano pa man gusto, they have to go back the next day. Kasi itong panahon na to, 5, in the afternoon onwards, ay para naman sa simbahan. So, paano naman yung aming mga anak? So, since our clinic is on the ground floor, ang bahay namin sa taas, I can supervise our children. Ayun ang maganda sa ating profesyon, no? We have our own time. So, ganun ang ginagawa ko. Kaya hands-on din ako sa mga bata. Hatid, sundo, review, and then afterwards, punta na kami sa simbahan.
Ngayon, yung mga bata din ay sinama na rin namin sa simbahan, sa community. When they grew up, when they were small, kasama namin sila sa Eucharist. And then when they grew up, they had their own communities. Na-evangelize na rin sila. Now they have their own communities. So, Doc Jackie, Doc Dom, parang hindi lang to finding the lost, kundi finding the time. Kasi pagka naayos nyo, no, parang yun ang susi sa buhay ninyo eh. Balancing-balanse. Kasi yung panahon, talagang number one, binigay nyo muna sa Diyos. Kasi very clear sa'yo eh, hanggang 5 lang, hanggang 5. So, bawal sumakit, lolos and lolas ang ipin nyo after 5, ha? Kasi hanggang 5 lang yung clinic. And then the rest, kailangan nyo na mag-transition at kailangan ng gampanan yung trabaho para sa Diyos. But in between that, nandun yung buhay nyo as parents. So from 1987, so yung pagsasama ninyo talaga nabuo na lahat sa St. Anthony, no? Hindi ba kayo nauumay sa isa't isa? No? Yung love life ninyo, doon kayo nagtagpo, nagkakilala, kinasal, at nakakatuwa, din nung kasal ho ninyo, lahat ng parokyano kasama ninyo, lahat ng community nyo sa Neo, ganun ba ang nangyari sa wedding day ninyo? Opo, ganun po ang nangyari. Lahat po ng community na nandun na, yung Neo-Catechumenal community, ay kasama. Nag-witness po sila sa aming pag-iisang dibdib ni Jack. Sino naman po ang pare na naging... Yung Paris Priest, siyempre, si Father Wilson Ramirez, isang Capuchin. buhay pa din. po ba si Father Wilson? Buhay pa po. Nasa Pangasinan na po naka-assign ngayon. No, taga doon siya. No? Si Lolos and Lolas, sinatanong natin kasi, di ba, edad ang pinag-uusapan natin. At pag lumilipas ang panahon, baka minsan nalilimutan na. But in the case of Doc Dom and Doc Jackie, parang fresh sa memory nila ang mga naging bahagi talaga ng faith life at ng faith community. So parang extended family ho, ganun ba ang neo-catechumenal way? Actually, ang buhay po namin ay nasa community. Kasi sabi nga ni Doc Jackie, pati ang mga anak namin ay nasa community na rin. Kaya nga po yung isang anak namin, yung kaisa-isang babae, panganay pa, nagmongha. Wow! Kasi nga na-develop yung kanyang bukasyon dito sa community. No? Sa pakikinig sa salita ng Diyos. No? At ganoon din naman yung pangalawa naming anak, yung panganay na lalaki naman pumasok sa seminaryo. At yung ikatlo, ikapat at ikalima, no? Sila ay nagpatuloy sa kanilang mga profesyon. No? Isa ay naging dentista, dalawa ay engineer. No? So, yun po naging invite. Hanggang ngayon, sila po ay nasa community pa rin sila. So nakakatuwa naman po. So may mongha kayong anak, hindi lang Opo. basta madre. So nung nangyayari ito, kasi nga na-nourish no, dun sa inyong faith community. Pero nung nagpaalam siya sa inyo na papasukin niya, hindi ba kayo nagdalawang isip? Kasi panganay niyo eh. Ako hindi, tuwang-tuwa ako. Pero si Doc Dom, umiyak. O, kwento mo. Ako umiyak ng umiyak. Actually po, yung anak namin na graduate po siya ng HRM sa UST. Yung anak namin na yun. At saka nag-serve siya dito sa may Starbucks, dito sa Rockwell. For 3 years. Pero sa kakasama niya doon sa mga pilgrimages ng mga kabataan, tapos pupunta rin siya sa World Youth Day, no? Ay pagbalik niya sa isang World Youth Day, ayun na. Sabi niya, papasok na po ako sa pagmamadre. Pero kinagulat nyo kasi hindi lang basta madre. Pag mongha, di ba? Ibang usapan. Kaya nga po, siya po ay ikakasal na sa ating Panginoon. Perpetual ba? Perpetual vow, no? Sabihin, ito na yung huling stage niya sa kanyang pagmumungha na talagang i-dedicate niya ng kanyang buhay. Although for 12 years na po, i-dedicate niya ng kanyang buhay doon sa kanyang pagiging mongha sa ating Panginoon. Amen. So let us praise the Lord. And give Him thanks. Doc Dom, Doc Jackie, nakakatuwa naman ang buhay ninyo. Nakapag-produce na kayo ng isang mongha. So ito ay isang alay sa ating Panginoon. So abangan ho natin ang kanilang kwento tungkol naman sa ibang mga anak nila sa susunod nating pagkikita. We'll be right back.
hello! Nagbabalik tayo kasama ni Doc Dom at Doc Jackie. At sabi nga, nabanggit nila, mongha yung kanilang anak at may kasal din pala, pati ang mongha. But this time, talagang pagsagot, perpetual vow, forever and ever na siya, na bride of Christ. So ngayon naman, pag-usapan natin yung mga interesanting katanungan ng lolos and lolas as dentist naman. Ano naman ang maipapayo natin? Mga basic lang naman na reminders for our lolos and lolas. Ngayon na naririnig nila ang mga dentista na kasama natin ngayon. Any reminders for them, Doc Jackie? Okay, mga lolas and lolos, you still have to visit the dentist. Actually, twice a year. Pero sige, kahit na once a year. But you really have to visit the dentist. Sapagkat po, syempre, chinecheck po natin yung condition ng inyong mga ngipin. Kung pwede pa natin ma-save, pwede pa o kaya hindi na, baka may infeksyon, nakakasama din yun sa buong katawan ninyo. So lahat po yan chinecheck para mas lalo kayong makakain ng mga gusto nyong pagkain, kailangan pa rin yun ng dentista. And every day, you must brush your teeth. Kahit pustiso, binabrush po yan. Huwag niyong kakalibutan. 2 times to 3 times a day. We have more time, di ba? Di tayo nagmamadali, wala tayong work. So, take time in cleaning your teeth and then taking care of them, going to the dentist, and your daily hygiene sa inyong ngipin. Pagka ginawa niyo yan, I'm sure, hindi kayo makakaranas ng mga sakit sa ngipin or kaya makakakain kayo ng husto and be confident with your smile kahit na matanda na tayo. Doc Jackie, tawa ng tawa lolos and lolas natin kasi kailangan kanilang bisitahin or else hindi sila makakakain ng sitcharon. Oh. Ang mga crunchy-crunchy na pinagbabawal sa kanila, pero kailangan pa rin yan. So si Doc Dom naman, ano ba yung specialization ni Doc Dom? Ako naman po ay sa braces, sa ortho. Naku, di ba bata kayo? Hindi nakasali si Lolo at si Lola sa braces. Huwag na mag-ambisyon, lolos and lolas. Ganun ba yon? Pero general practitioner pa rin ako. Kaya sila rin ay aking mga tinitreat. Lalo na tigit na yung structure kasi ng ngipin natin, yung mga humahawak sa mga ngipin natin as we age, nagde-degenerate yan eh. So, kinakailangan alagaan talaga, no? Alagaan, kaya nga sinasabi nga ni Doc Jackie na kahit na once a year, bisitahin nyo ang mga dentista ninyo, no? Sabihin ninyo, ay napakamahal naman. Ay hindi po, meron po tayong charity clinic, meron po tayong mga barangay clinics, no? So, pwede naman po yun, pwede. Hindi nyo kami, hindi nyo kami, kung hindi nyo kami bibisitahin, aba, hindi malulungkot kami. At saka in the long run, hindi kasi ang Pinoy, hindi part ng priority, no, yung dental care. Kung hindi mo kulitin, hanggat di sumasakit, hindi nila tayo bibisitahin. So, si Doc Jackie ba, ortho din ang iyong linya? Ay, hindi po. I'm just a general practitioner. Pero po, pagdating sa mga batang pasyente, yung mga kids, sa akin po binibigay ni Doc Doc. Alam niyo bakit? Natatakot sila kay Doc Doc. Malaking boses. Akala siguro, sasaktan sila. Kaya yung mga bata, they are more at ease with me. Kasi nakaka-relate ako sa kanila. Nanay kasi, nanay. Nanay kasi. So, ang ganda naman ng partnership ninyo, no? So, yung mga bata, talagang motherly yung haharap sa kanila. Tapos, pagka ready na, papasa na natin kay Doc Dom. Ganun ba yon? So, mga lolos and lolas, hindi ho kayo excuse, ha? Pinaliwanag na ng parehong dentista sa inyo kung bakit mahalaga. Pag pinabayaan natin, ang mga poste ng kagandahan ay mawawala at ang poste ng pagmuya ay mawawala. Pero maganda ho yung ating pinagkukwentuhan ngayon kasi yung bukasyon ninyo, talaga bang gusto mo maging dentista o nakita mo lang si Doc Jackie na doon nag-e-enroll kaya hinabol mo na naman kasi sa parokya doon na kayo nag-meet. So sa profession ba, sino ang sumunod kanino? Actually po, nagkita kami sa eskwelahan pa lang. Eskwelahan pa lang. So, doon pa lang ay minulat na ng Diyos na ito yung babaeng makakasama mo habang buhay, no? Kasi ang kwento nga ni Doc Jackie, hindi mo ako pinapansin noon eh. Ha? Sabi ko ngayon. Kaya may pagkakataon na talaga binuksan ng Diyos na 4th year ako noon,
president ako ng UE Dental Health Team. Nag-apply sila bilang magiging bagong mga member ng dental health team. Yun na, nakakita ko na siya doon. Sabi ko, type ko. Wow. Pero pala, binubuksan na pala ng Diyos yung aking mga mata. Ito yung magiging katuwang mo sa buhay. Kasi meron akong plano para sa inyo. May gagawin ako sa pamamagitan ninyo. At yun na nga, evangelization nga sa parokya. Ayan. Kayo po ay sabi ng Panginoon sa kaibuturan ng aking puso na siya magiging katuwang mo kasi ang plano ko sa inyo ay magligtas ng mga kaluluwa. Kasi ang isip ko lang ay magbunot ng ngipin. Correct. Ngayon magbubunot kami ng kaluluwa sa impyerno. Amen. Amen. Let us praise the Lord. So it's getting more interesting at bukasyon ang pinag-uusapan sa pagdedentista at UE ang pinagmulan nila pareho. Abangan din natin kasi may isa pang umusbong na bukasyon mula sa kanilang pagsasama. We'll see you again mamaya. Huwag kayong aalis. Hello, hello, hello! Nagpapatuloy po tayo kasama natin ang kwentong bukasyon ng mag-asawang Doc Dom at Doc Jackie. So Doc Jackie, totoo ba yung sinabi ni Doc Dom na nag-a-apply kayo noon as young members no, ng inyong samahan sa UE? At doon daw kayo doon kanya nakita talaga. Oo. Nag-apply po ako doon sa dental health team. Presidente po siya. Pero, ayun nga po, siyempre, tinanggap niya kami kaagad. Isang barkada kami, tinanggap niya. And then, doon kami mas nagkakilala. Kasi hindi naman kami classmate eh. He is ahead, ako lower batch. So doon po kami magkakilala. Kasi yung dental health team, marami kaming mission. Estudyante pa lang ho kami, nagbi-mission na kami. We go from one barangay to another para na tinetrain na kami magbunot. Hindi pa kami dentista pero nagbubunot na kami. So may actual na. Yes, we have doctors beside us na tinetrain kami. At doon kami mas nagkakilala. Doon kayo naging close, Yes, ika nga. Tapos meron kayo, sino ang may classmate sa inyo? Ako po ang kaklase ni Father Vic. 6 years, for 4 years kaming magkaklase ni Father Vic. So during that time, kaya pala, sabi ko, si Father, hindi pa siya pari doon. Itong classmate kong ito, laging natutulog. Kaya pala, hindi pala siya talaga interesado sa pagdedentista because God was calling him to be a priest. So one time, ga-attend po kami sa Manila Cathedral ng ordinasyon ng aming dating deacon, no? Deacon sa St. Anthony, na i-ordain na. Pag-attend po namin doon, nagulat po kami. Yung kaklase ko, o-ordain na. Hindi po niya sinabi sa amin, si Father Vic, na magpapari na pala siya. And that's it. Kaya nagulat kami and of course, we praise God for this. Nakikita talaga na God chooses anyone and He leads us where His will is. Let us praise the Lord. So amazing, kaklase talaga ni Doc Jackie, si Doc Vic Apasible noon, na ngayon ay Father Vic Apasible na. At Doc Dom, ano pangalan ng parish priest nyo ngayon? Si Father Vic Apasible. So imagine, kung paano pinagdugtong ng Diyos yung buhay ninyo. Kayong mga dentista na ngayon ay nasa mundo ng pananampalataya. So I'm sure nagbunga ang mga bukasyon ninyo sa tulong na rin at ng patron natin, St. Anthony de Padua. At yung NEO, Catechumenal Way, ay talagang naghubog sa inyo, hindi lang sa inyo mag-asawa, kundi sa mga naging offspring ninyo at extended family kayo ngayon kasi you're also taking care of the youth, yung mga kababaihan. Ano pa yung ibang programa ninyo, Doc Jackie? Alam nyo, once you are open to God's will, marami pang ibibigay sa inyo ang Diyos. So from these years, pinamahala din kami sa mga kababaihan na who felt na meron silang call for the monastery and call for mission. So we meet these girls every month at doon sila hinuhubog.
tinutulungan sila mag-discern kung talagang saan sila tinatawag ng Diyos, kung sa pagbamongha o sa pagbimisyon. And we were able to send several girls. So Cambodia, may mga nagbimisyon na po sa mga difficult countries, no, na wala masyadong Kristiyano. May mga sinend na kami sa Cambodia, sa Vietnam, sa Laos, many girls. Sa mga pagmamadre naman, we have sent also several girls dito sa Pilipinas and abroad sa mga monastery. Normally, we send them sa mga cloistered nuns monastery. Ang mga example ng cloistered nuns ay Carmel, Pink Sisters, Yes, yun yung common sa Pilipinas eh. Pero sabi nyo nga, like yung sa daughter ninyo, anong pangalan dun sa Italy, yung kanyang sinamahan? Adoratrici Perpetua de Santissima Sacramento. Sa English. Sa English, Perpetual Adorers of the Blessed Sacrament. Wow, ang ganda. So, isa pa lang yon sa marami ninyong programa. So, pag kunyari ang mga apo nito ng lolos and lolas natin, hindi makapag-decide, no, nahihirapan, tsaka what to do next. Parang alam niya may calling, tulad ni Doc Jackie, sabi niya, narinig niya, may tawag siya. Tapos hindi na nila alam yung next steps, they can coordinate with you kahit na ibang parokya sila. Yes, Is that yes. all right? Yes, yes. Tapos We can kayo, help them. ang trabaho nyo ay gagabayan nyo na sila sa proper discernment kung pang-cloistered sila, pang-community, o pang-married life. No? Yes, Karugtong that's right. din naman yon. Opo. Or pang-single blessedness din. So, lolos and pwede nyo ayayahan ang lolos and lolas natin. Pag kayo rin, no, nahihirapan mag-decide na papayagan nyo yung mga anak nyo. Kasi si Doc Dom nga medyo napaluha, di ba? Pero ngayon ay tears of joy na yon dahil nag-commit na yung kanilang anak sa Panginoon. So, aside from that, meron din kayo for the lost. Di ba? Finding the lost tayo eh, yung sa Sanlakbay program. Yeah, okay. Ayaw po. Kasi doon sa Sanlakbay program, programa po ng Archdiocese ng Manila po yun, para sa mga drug surrenderers po natin. At kami po ang inatasan ng diocese, ng Archdiocese, sa patulong ng parish priest, na kami po ang mag-alaga, magbigay ng evangelization dito sa mga kapatid na ito na nanunumbalik sa Panginoon sa pamamagitan ng programa ng Sanlakbay. So ito po ay ginaganap siguro 7 months, mahigit, no? Kasi iba't ibang mga aspeto yun. Sa amin po ang aspeto ay yung spiritual na pamumuhay nila. Yun, doon kami nakatutok. Meron din part ng aming grupo ng Neo-Catechumenal Way para sa values formation and so on. So pero kami, ang team namin po ay doon sa spiritual na aspeto nito mga nanunumbalik sa Panginoon. Mga nawala noon, no, na ngayon po ay gustong, no, manumbalik. At ito po ay ginagawa po mismo sa parokya ng St. Anthony So, sa it's a Singalong. 7-month program. Opo. So, kung hanggat dito po yung 7 months na yon, wala pa kayong bagong recruit o tuloy-tuloy po yan? Minsan tuloy-tuloy po, no? Minsan tuloy-tuloy, pero merong iba may lal kasi kausap namin ito yung mga government agencies, yung DILG, yung PIDEA, yung police, yung PNP. So meron pong ugnayan po, Coordination may talaga. coordination, no? So kung meron na po silang grupo ng mga drug surrenderers, yun, ibinibigay na po sa amin. So, Doc Dom, dun sa 7 months, mahaba kasi yun, di ba? Opo. Para sa may pinagdaanan na drug abuse, na kukumpleto ba nila yan o may fallouts din tayo? Kinukompleto po nila. Iba pa nga po ay sumasama po sa community, sa Neo-Catechumenal community. Oh. Kasi nga gusto na ipagpatuloy yung paghuhubog na yon. So, success story pala. Ay, opo. So walang masyadong fallout tayo. So, kayo tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. So, at present, marami pa rin po bang nag-a-avail ng program na yan? Ngayon po ay meron kami pong, sa parokya lang sa parokya ay since kailan pa tayo? 20-something. 2000-something. Marami na po ang napag-graduate, let's say, graduate ng programang ito. At talagang, Natanggal sila sa drug watch list. Siguro mga 25 na. Natanggal sila sa barangay drug watch list. So, 25, ha? 25 souls. Let us praise the Lord. So, parang talagang iniisip ko, nasa ng panahon yung mag-asawa para magpahinga.
Parang wala, no? Parang walang empty schedule eh. Lahat filled up talaga. Ako nga din nagtataka din ako kung paano nagagampanan lahat yan. Pero sabi ko, ay hindi na ako ito. Hindi na ako ito kasi kung ako to, gusto ko mag-relax lang sa bahay. No? O kaya lumabas, mag-outing. Hindi na ako ito. Ang Diyos na yung kumikilos. So I just allow God to give me the strength, to give me the knowledge, the wisdom, discernment, everything. I just allow God to do it. Kasi nafe-feel mo na hindi na ikaw yun So, ba't mo pipigilan kung galing sa Espiritu? So, go on, go on. Kahit minsan tinatamad, just go on. And He gives you strength. He provides for everything. Isa sabi ko, paano na kami kikita nito? Lagi kaming nasa labas. But He provides for everything. Nakakagulat. Pag ginusto ng Diyos, mapangyayari talaga. But you have to allow God to work in you. No? Buksan mo yung puso mo, buhay mo, and just trust in Him. Bahala na, Lord. Ikaw may gusto nito. I always say, ikaw may gusto nito. So, you give me what to say in this interview, whatever. Ikaw na, bahala. Hindi na ako. Amen. So talagang ang Diyos ang nagpapatakbo talaga ng buhay. Last question na lang. Dahil nag-age reveal na kayo, di ba? So wala bang challenges, health challenges? Binigay niyo na buhay niyo sa Panginoon. Does it mean wala nang health challenges kayong mag-asawa na na-encounter? Ay, nako. Marami na po akong Cancer mo. valedictorian po ako sa mga test, no? High cholesterol, high blood, high sugar. Lahat high, no? Kaya sabi nung isang pare, ay, valedictorian ka pala. Summa cum laude. At nagkaroon po ako ng cancer sa prostate noong na-found out noong 2024, no? So, awa ng Diyos, eto, buhay. Kahit na may cancer, no, buhay. Kasi meron pa siyang gustong ipagawa sa amin, Amen. sa akin. Amen. Any parting words, Doc Jackie, sa lolos and lolas natin? Alam nyo, just trust in the Lord. Mahal niya kayo, hindi niya tayo pababayaan. Alam nyo noon, sabi nila, wala ba kayong SSS? Kasi we are self-employed. Hindi namin naiisip mag-SSS. Wala kayong pambili ng gamot, pagtanda ninyo, pang-hospital, etc. Bahala na ang Diyos. And true enough, di ko akalain, nasa Makati kami nakatira, free po ang aming gamot. We just get medicines for free. Free ang laboratory, free ang hospital. Of course, nag-avail kami kaagad ng so-called yellow card. But everything is free. Sabi ko, Lord, thank you. Even if I don't have this SSS, but the government in Makati provides for everything. Kaya alam nyo, just trust in Him. Hindi sa lakas natin makakamit ang lahat ng lakas. Sa lakas ng Diyos natin makakamit. Just trust in Him, and everyone who trusts in Him ay hindi mabibigo. Amen. Let us praise the Lord. So nakakatuwa, it has been a wonderful kwentuhan with Doc Dom and Doc Jackie. Marami kaming natutunan and very enlightening and inspiring sa buhay ng lolos and lolas natin. Lahat ng ito ay grasya, no, na galing sa Diyos. At lagi natin tandaan, through the intercession of Saint Anthony de Padua, kahit na isda, kinakausap niya. At sabi nga sa isang document, and I would like to share this to you, sa mga panahon na walang nakikinig sa atin at tayo man di rin marunong makinig, di ba? Pero lahat ng ito magpapatuloy kasi kung hindi ka man nananalangin, may isang Saint Anthony na nananalangin para sa ating lahat. At sabi po sa document na yan, ginawa niya ang lahat not for the fish, not to instruct the fish, but rather, first, for the glory of God, second, for the delight of the angels, and lastly, and the easing of His own heart. At ngayon, Doc Jackie and Doc Dom, nakita namin yung easing of the heart. Wala kayong takot in the future. Binigay nyo ang lahat-lahat sa Panginoon, the neo-catechumenal way, and through the intercession of Saint Anthony de Padua. Maraming salamat sa inyo. At lolos and lolas, hindi tayo dito nagtatapos. Kasi sabi ni Doc Dom, nagtataasan ng kanya uric acid, cholesterol. Kaya sa susunod nating episode, doktor naman ang kakausapin natin. So ngayon ay ililid na po tayo sa ating closing prayer ni Doc Jackie at ni Doc Dom.
the Father, of the Son, Son and of the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for his creatures made you worthy, when on earth, to possess miraculous powers. Encouraged by this thought, I implore you to obtain my request. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms. The gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Let us praise the Lord. And Give him So thanks. thank you very much, Doc Dom and Doc Jackie, and we'll see you again next Monday. Bye!